Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan inamin ni bagong Senate President Chis Escudero na inisyatibo niya na kunin ang liderato sa Senado at wala raw kinalaman dito ang palasyo. Ang pinalitan naman niya ang si Senator Mig Zubiri, hindi makapaniwalang bumoto laban sa kanya si Senator Bato de la Rosa na sinaluduhan pa niya kahapon. Saksi, si Mab Gonzales. Naiyak pa si Senador Bato de la Rosa matapos sumaludo sa kanya si Senador Juan Miguel Zubiri habang nagtatalumpati sa sesyon kahapon. Sa isang punto, emosyonal din si de la Rosa habang yakap ng asawa ni Zubiri bago ang talumpati. To Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. Pero ang hindi alam noon ni Zubiri, isa si de la Rosa sa 15 senador na pumirma sa resolusyon para mapalitan siya bilang Senate President. My signature was already insignificant. Lumapit sila sa akin after the battle has been won. Meron na silang 14 na perma. Sabi ni de la Rosa, ayaw niya sanang pumirma. Pero obligado raw siya dahil pumirma rin ang mga kabatch sa PDP laban na sina Senador Francis Tolentino at Senador Bongo. Nakapirma na raw si de la Rosa bago magsimula ang sesyon kahapon. At nang saluduhan siya ni Zubiri matapos ang kanyang talumpati, hindi na raw niya napigilang maluha. Napaiyak ako dahil for me, being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Mix doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. Nang malamang kasama si de la Rosa sa pagpirma sa resolusyon, sabi ni Zubiri, Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako'y dumbfounded. Talagang hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari niya. Pero nag-usap At least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. bago magsimula ang sesyon kanina, nakausap raw niya si de la Rosa. Before the session, sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga Ma-process. Ma-process. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. If he is heartbroken, I am also heartbroken. My heart is really broken. He's a very good leader, Senator Zubiri. I love him very much. Sa kanyang talumpati kahapon, nabanggit ni Zubiri na kaya siya natanggal sa pwesto ay dahil meron siyang hindi sinunod na makapangyarihan. Itinanggi ngayon ng bagong Senate President na si Chis Escudero na may kinalaman ang Malacanang o Kamara sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Did at any point you have any conversation with the Speaker, with the First Lady, or with the President? Nakita kami last week, Wednesday, birthday ng ilang congressman, kasama yung kapatid ko. Pero it was an open and public gathering. Pag-uusap about the leadership change. Walang pakialam ang Kamara sa leadership change at gayon din mga komite ng Senado. Wala rin pakialam ang Senado sa leadership at mga komite ng Kamara. Sorry to ask. Co-equal branch yan. Sarili raw na inisyatibo ni Escudero ang mangampanya bilang Senate President. Huwebes lang daw siya nagsimulang kumausap sa mga kasamahan niya. Nitong linggo, may 13 boto na siya, mayorya ng Senado. Pero ayaw na raw niyang sabihin pa kung bakit niya naisipang mag-Senate President at kung paano niya kinumbinsi ang mga senador na kumatig sa kanya. Kwento naman ni Senador Jinggoy Estrada na bagong Senate President pro tempore, nakatanggap siya ng tawag mula kay Escudero 3 araw na ang nakakaraan. He intimated to me that he was interested in the Senate presidency, and then of course I was asking a lot of questions, and I agreed. Walang masamang tinapay sa akin si Senator Mix. He is a good friend of mine. Of course, when I made my decision, of course, I feel so heavy. Dagdag ni Estrada, balak niyang bitawan ang pagka-chairman ng Labor Committee ng Senado at inalok ito kay Senador Joel Villanueva na nauna nang magbitiw bilang Senate Majority Leader. Si Villanueva nabanggit na may inaalok nga sa kanyang mga komite sa bagong liderato pero hindi tinukoy kung ano ang mga ito. Pinag-aaralan daw niya ang lahat ng posibilidad kabilang ang pagpasok sa minorya.
pwede akong mag-minority. And pinag-usapan din namin ni Sen Coco yan. If others will join me, what's gonna happen? And also, I think we have enough time to decide on it. Magbe-break na rin lang in 2 days. As SP Migs made mention yesterday, as far as we are all concerned, we are 7 independent senators as of this time. Ang 7 senador na tinutukoy ni Villanueva bilang independent, mananatili raw munang isang bloke ayon kay Zubiri. Sa ngayon, kailangan pampunan ang ibang posisyong nabakante, gaya ng chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na dumidinig sa charter change. A caucus, I understand, tomorrow concerning the other committee memberships because some of the committee heads, chairs already signified their intention to resign or some have already resigned. Sa usapin ng Chacha, hindi raw magiging rubber stamp ang Senado sa ilalim ng bagong liderato, ayon kay bagong Senate Majority Leader Francis Tolentino. It has to be proven pero hindi siguro rubber stamp ang Senate. Nakita nyo, ni sinabi si Senate President kahapon na i-stop nga niya muna yung roadshow hearings ng economic provisions. Nag-resign si Senator. Sa pansamantalang suspendido yun, hanggang hindi namin pinapalitan at mapagpasyahan ko itutuloy pa yun. Pero alam naman ninyo ang posisyon ko ron. Kung ako tatanungin mo, wala ako ipapalit. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Libo-libong customer Manila Water sa 3 bayan sa Rizal ang naperwisyo ng mabaho at madilaw na tubig mula sa gripo. Dahil diyan umihirit ng refund ang ilang customer. Ang paliwanag ng Manila Water sa pagsaksi ni Maki Pulido. Parang amoy kanal na kalawang namin lupa na ano. Mag-iisang linggo ng problema ng ilang customer ng Manila Water ang madilaw at mabahong tubig gripo sa mga bayan ng Angono, Binangonan at Cardona sa Rizal. Nasa 18,000 service connections ang apektado. Ang anak ni Jenny nagkasugat sa braso dahil sa pangangati ng ipanligo raw ang tubig. Di na rin po ako nakatulog nun sa sobrang kati. Ang init po kasi pag di nakakaligo, kaya po tinitiis na lang po. Pero wala naman daw silang choice. Napapagastos na nga raw sila sa pagbili ng purified water para sa pang-inom, pangluto at panghugas. Kaya ang maliliit na negosyante gaya ni Jessica, nag-aalala na rin. Pinakatakot ko pong malugi yung negosyo ko. Sobrang laki po ng apekto nito sa amin. Kaya nga po sana bumalik na sa dati. Paliwanag ng Manila Water, tumindi ang algae o lumot sa Laguna Lake na pinagkukunan ng water supply dahil sa biglang pag-ulan matapos ang sobrang init na panahon. Hindi raw ito kinaya ng Cardona Water Treatment Plant. Meron naman tayong mga chemicals na pang-treat, pang-alis yan, pero dahil medyo mataas niya yung level ng mga organisms na hindi pa kaya ngayon. So unti-unti tayo magdadagdag nun sa ating treatment process hanggang sa ma-address yung ating quality na nilalabas sa Cardona Treatment Plant. Sinabi rin ng Manila Water na pasado sa parameters ang tubig gripo kaya baka hindi raw tubig ang dahilan ng pangangati ng ilang residente. Umasa naman siya doon sa lahat ng parameters na sinusukat ng ating ng DOH to the Philippine National Standards for Drinking Water. Sabi ng Manila Water, simula ngayong araw, unti-unti nang babalik sa normal ang kalidad ng tubig. Sa halip na sa Laguna Lake, sa Angat daw muna magmumula ang isusupply na tubig. Pero dahil napagastos na sila, sabi ng ilang customer, dapat ibawas ito sa kanilang bill. Kagang mari, kumbaga dapat nga wala na kami bayad ng ganyan. Dahil wala hindi naman namin na mapakinabangan din yun. Ang sabi ng Manila Water, depende ito sa desisyon ng MWSS Regulatory Office. Iniimbestigahan na ito ng MWSS at depende sa resulta nito kung makakatanggap ng refund ang mga apektadong customer. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.